God. Praise the Lord. Hallelujah. Ayusin lang po natin Okay, praise God. Hallelujah. Hallelujah. I'm so blessed. Grabe ang pagpapala ni Lord. And napayak ako because what has been declared in this church, ina-accomplish talaga ni Lord. Ako po'y masayang-masaya dahil ang youth po namin nag-start na po to be used by the Lord. Actually, our God is God of Abraham, Isaac, Jacob. Hallelujah, hallelujah. So, ibig sabihin po, hanggang doon sa ating mga anak, hanggang kapupuhan, patutunayan ni Lord siya talaga ang makapangyarihang Diyos. Grabe po. Hallelujah. First time po nila yan, at ako'y naniniwala, more anointing, more. Grabe po. Sa praise and worship, I feel the power of God. Amen? So, isa nga pong the best na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Last week, I talked about the miracle of our ministry. We know that these churches are being used by God for the expansion of His kingdom. Alam po natin, signs and wonders, miracles after miracles follows. Hallelujah. Bago po ako magtuloy, announcement muna po. Baka may taga rito po yung may-ari ng Kotsing Pula. Nakapark po kayo malapit sa fire hydrant. Baka po kayo ay makikita. So, kung may Kotsing Pula, o kaya ay kulay pink, okay na naman. So, inyo po yun. Tingnan nyo po dahil may fire hydrant. Ayon po sa batas dito, 5 meters away. Kaya, paalala lang po. So, bago din ako mag-start, gusto ko lang po na tawagin po yung tao nito. Nakita ko po how this woman of God ay talagang blessed. Pagbigay na po siya ng short testimony para lalo po tayong ma-excite kung paano po siya binibless ni Lord. Can I call Leia? Leia. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Nasa ng microphone. Praise God. Blessed afternoon po sa inyong lahat. Gusto ko lang po i-share yung testimony ko kung paano po kami binibless lalo ni Lord, lalo na po ang inyong lingkod. Last, I think, March, nag-testimony din po ako dito. Kasi po yung mga declaration na binibigay ng Panginoon is truly manifesting in our lives. Itong testimony ko po is about the declaration na ginawa ng man of God, ng ating father in faith ng Del Pio. Pumunta po siya sa trabaho ko sa McDonald's, tapos meron kami konting sharing, kasi blessed na blessed po ang ninong doon kasi libre po ang kape niya. So pag pupunta siya doon, so meron kami konting sharing, at tanda ko po, ang nandun po si Rap, si Henry ang aking asawa, si Ninong, tapos hindi ko po sure kung ang Pastor Bonnie. Ang declaration po sa akin ng Ninong noon is, since nagkaroon po kami ng expansion, so 9 restaurants, ako yung nag-take care po ng isang tindahan with 80 crews, with 80 employees. Ang declaration niya po sa akin is, I will handle more restaurants and I will become a general manager. So, after po ng, I think, a month, or more than a month, 2 months to be exact, binigay po sa akin ng napakagandang confirmation at napakagandang balita that effective June 1st, I will be general manager. I will handle restaurants with more than 150 crews. So, biyaya po lahat ng Panginoon yun, because apart from Him, I believe I cannot do anything. So, all glory belongs to God. Praise God, praise God, hallelujah. Amen, amen. Nakaka-bless po dahil I believe marami pa rin sa inyo ang tatanggap mga unexpected blessing. If you believe that God is a miracle-working God, and if you believe that He can do even the impossible, I tell you, kikilos siya sa iyo. This is about faith. This is about your faith. Yan po ang kailangan natin ngayon. Hindi tayo atras sa anumang ating pinanindigan noong paman, kinakailangan dire-diretso tayo. At yun po yung topic na gusto kong ibigay sa inyo when God gave me this word. At yun po yung ating binabanggit. But we have to be realistic. We have to be firm
with our declaration. So let's pray. Lord, sa araw na ito, Lord, we expect something new, something great, something wonderful coming from you. We declare and declare, hallelujah, your presence, Holy Spirit will stay, continue to stay with us. Hallelujah. Let your awesome and unstoppable power manifest in this service. Glorify yourself, O God. Maparangalan ka. Inaamin ko that apart from you, I can do nothing. Biyaya mo lang ang pagtayo ko dito. Gamitin mo ko muli. Hallelujah. A channel of your blessing, declaring your words. Holy Spirit, hallelujah, empower me. Hallelujah. Anoint my lips, O God. Hallelujah. And the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For Jesus our God, the Anointed One. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Napakahalaga po na maunawaan po natin kung paano kumikilos ang Diyos. Do you believe na pagising mo kanina, blessed ka na? So you wake up and you are blessed. Dapat ganun po. You wake up and you are blessed. Mahalaga po kasi ang confession, yung pagdideklara. Bago ka mag-isip ng iba, bago mo itapak yung iyong paa sa floor, magkaroon ka na ng declaration that will guarantee the end result of this day. The end result of this day, you can declare you are blessed. Because we have this power in our tongue. We have this power of confession. At alam mo, pagtaas ng pananampalataya mo, lalong kikilos ang Diyos sa iyong buhay. Only faith can please God. Hebrews 11 verse 6. Alam po natin yan. But kinakailangan, meron tayo talagang paninindigan. Hallelujah. So, you have to confess that surely goodness and love will follow me all the days, all these days. Sa buong araw na ito, hallelujah, ang kabutihang pag-ibig ng Diyos, lagi akong hahabulin, lagi nasa sa akin. At sabihin mo, Lord, thank you, and I declare, living a life worthy of your calling. This is the confession na akin po laging itinuturo, declaration na itinuturo ko po sa devotion. You have to be a positive, an optimistic prayer warriors. You always see the end result beautiful. Kinakailangan mayroon kang expectation. You expect something great for today. Hallelujah. And that's my topic for today, the confident expectation. Confident expectation, hallelujah. When God gave me this word, I believe, I receive, thank you Lord, amen. Pag ikaw ay nasa GE1 Church, you know, and you believe in the promises of God. That is the very team na inilagay mo natin sa GE1 Church of Edmonton, that we are inspired by God's promises. Because we believe in all His promises. Amen? You believe. But you have to act. You have this kind of faith that you have to receive every blessing. Eh, pastor, hindi pa nakikita. Just claim it. Claim it. Nung nag-declare po ako kay Leia, sabi ko, you will be a stockholder of the company. Nakakatawa. Paano magiging stockholder? Mag-ibas na isa ka sa magiging may-ari. And praise God, nung tumanggap siya ng award, kasama siya na mayroon siyang stocks. Share of stocks. Ibig sabihin, stockholder. Hindi natin pinag-uusapan malaki, maliit. Ang mahalaga, may share of stocks siya. Do you get what I'm saying? Ang mahalaga, mayroon kang pinaniniwalaan. Nung tinanggap niya, sabi ko magiging general manager ka. And it come to pass. Bakit? Depende yun sa pagtanggap mo. If you believe in the miracle working God. So, if you believe in God's promises, ang mahirap mo lang sa Kristiyano, they believe, naniniwala sila na hindi naman nila alam ano ba yung binibilib nila, ano ba yung pinaniniwalaan. You don't have the word, you don't have the promises. Ayun po ang mahalaga. Every Sunday you came to this church, you have to be blessed because you will receive something new, something great sa pamagitan ng salita ng Diyos.
We must be disciplined by the Word of God. We must be disciplined. Hindi tayo ang magmamaster to the Word. Let the Word of God master us. Hayaan mo yung Word of God ang maghubog sa atin. Mahalaga po yun. Mahalaga na ikaw mismo ay may paninindigan, mayroon kang pananampalataya. Hallelujah. Then that is confident expectation. You believe, you receive. Thank you, Lord. Amen. Mamaya ko po yan ipaliliwanag. Hallelujah. And this is the text that God gave. I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope, that is expectation, through the power of the Holy Spirit. It is Romans 15 verse 13, NLT translation. New Living Translation. So, mga kapatid, my prayer for today, that God, the source of hope, the source of your sufficiency, the source of grace, the source of power, will fill you completely with joy and peace. Let there be joy and peace in your hearts today because you trust in Him. Those who trust in Him, I tell you, you will have this joy and peace in your heart right now in the name of Jesus. Then the result, you will have an overflow confidence. You will have overflow with confident hope. You will have this overflowing expectation. If you believe that today, the greatest blessing is on you today, the greatest blessing na iniintay mo ay nasa iyo na ngayon, hallelujah. Now, umaakto ka na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Faith. Mamaya ko po ipaliliwanag ang faith. Hallelujah. Alam niyo po, nung binanggit po natin ang Psalms 23, hallelujah. This is about your confident expectation. Marked by assurance as of success. Marked by confidence in oneself. Self-assured. Yun pong ibig sabihin, pag ikaw ay confident, talagang sigurado na magaganap. Ganun bang pananampalataya mo sa pangako ng Diyos? O ikaw ay nagdadao? O ikaw ay nagdadalawang isip? At nabanggit ko na ito yung kwento, Lord, I have faith, brand new car. Sa isang buwan, 1 month from now, brand new. Talaga naman taas ng faith, Lord. After 1 week, hindi pa dumarating ang blessing. Sabi, Lord, I declare, kahit second hand, iba na. Basta car. Ang tindi. After a week, wala pa. Lord, I declare other time. Isang linggo ulit, hanggang sa kahuli-hulihan, Lord, kahit mountain bike, wala kang mark of assurance eh. Ang taas ng faith ng iba. Kasama ako, papunta Toronto. Sabi mo, I am blessed. Habang papalapit, Brother Jason, ano yung kahamag sa ulo, hindi makapagsabi, nahiya kay Brother Jason. Eh, si Brother Jason bumait na eh. Pero kung yun kasi tapang nung una, hindi kayo makakanap. Nag-iiba. You have no mark of assurance that God will provide, that God will bless you, that God will supply all your needs. Kailangan lamang you have this mark of assurance, confident expectation, at dito mo masusukat kung talagang ang Diyos faithful sa kanyang salita. How you will prove na ang Diyos ay kumikilo sa buhay mo kung doon sa kaunti lamang. And the Bible declares, ang pagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Hindi ko po pinatatamaan yung hindi sasama sa Toronto. Talagang ikaw yun.
Ikaw yun. Ha? Maliwanag po ba? May pagbabago pa naman eh, and I pray, mababago ngayon ang iyong faith. Hallelujah. Alam niyo po ba kung bakit? Nakakatuwa itong word ni Lord. It is in the book of Psalms 103 verse 20. Ito po ha, hindi ko pa nalagay ito sa slides. I think hindi ko nalagay yan eh. Yeah. Because I speak the blessing over my day from the start, yung parang angels of the Lord will see to it that His goodness follow you. It is in the book of Psalms 103 verse 20, bless the Lord, you His angels, who excel in strength, who do His word, heeding the voice of His word. Ang anghel ay tinutulungan ka dahil yung salita ng Diyos na binitawan, ang anghel ng Diyos ay tutulong para magkaroon ito ng kaganapan. Psalms 103 verse 20. May katulong ka pala, kaso ang iba umaatras. Naalala ko yung kwento na isang nagkaroon po ng sunog. Sa sunog na yon, yung bata, sa halip ng pababa, pumunta ngayon sa bubungan, sa may roof. So yung ama nasa labas, at nasusunog na po yung bahay, pinatatalon niya kanyang anak. Sabi niya, tumalong ka anak. Sabi ng anak, Daddy, hindi kita nakikita. Ayaw tumalong dahil hindi nakikita yung ama. Sabi ng ama, anak, hindi importante na ako'y nakikita mo, ang mahalaga, kita, diyan. And that is faith. Hindi natin nakikita si Lord, pero kita niya tayo. Kita niya ang puso mo. Kita niya kung ikaw ay umaatras. Kita niya kung ikaw ay porsigido. God is looking to our heart. That is faith. I pray that God will condition your heart today. May gagawin si Lord sa iyo. May gagawin. Sabi mo siya katabi, may gagawin si Lord. Hindi ka na takbuhin. Nakalimutan ko ng term dun sa Batangas sa sabong, yung sa sabong na atrasin. Ikaw ay, ano? Chope. No? Hindi ka na ganun. Why? The Bible declares, we are more than conqueror. Not only conqueror, but more than conqueror. If you will accept that, lahat ng struggle mo, lahat ng sitwasyon mo sa buhay, I tell you, pagtatagumpayan mo yan. Ang kailangan mo lamang, magtiwala kay Lord. Sabi mo sa katabi, magbago ka na. Bago na. Hindi ka nahihiya kay Lord. This is about hope. Hope is a powerful word. Tandaan niyo po yan ha. But true Bible hope is a powerful force that leads to full manifestation of what we are believing for. It is defined as confident expectation. What the Bible declares, ito po yung isang pwersa. A powerful force inside of you, magkakaroon ng manifestation of what you are believing for. Because ang may akda niyan ay walang iba, ang ating Diyos. Yun po yung blessed hope, yun po yung biblical hope na mayroon tayo. Hindi yung ang pinaniniwalaan mo yung kumpari mo, kumari mo, yung iyong kapatid, ang iyong asawa. Pag nanghina, daladala ka na. Leng, honey, mommy, daddy, hindi maintindihan mga tawa. Parang hindi natin kaya. Sabi nung isa, oo nga, no. Huwag na tayo sumama. Nagkapahinaan na lang. Nagkaroon na ng mga negatibo. Hayaan na natin sila. Wala naman doon. Pupunta lang doon. Gastos lang doon. Gastos lang. Ang dami nang naging negatibo. Sabi mo, I am blessed. Kapatid, bakit hindi ka manampalataya that God will do something great sa buhay mo? Manampalataya ka na pagpapalaan ka ni Lord. Bakit? Anak ka ng Diyos. Special ka sa Kanya. Pagtatagal itong aking preaching na ito. Ang dami kasi mga kan eh. Pinasasabi si Lord sa iyo. Ang sabi ni Lord, magbago ka na. Hallelujah.
Tandaan niyo po ha, magbago ka na kapatid. Bible hope is a powerful force that leads to full manifestation. My prayer kaninang umaga, ang prayer ko, Lord, mabago ang pananampalataya ng lahat ng aaten. Tumaas, dating itong level, tumaas, dahil ikaw lang naman ang aming inaasahan. The Bible declares that anyone who trusts in God will never be put into shame. Di ka mapapahiya. So the Lord gave me, I believe, I received, thank you Lord, amen. Because, hallelujah. Ito po yun. Expectation focuses on the desired result and not the dreaded outcome. Not the fearful expectation. Because, pag ikaw ay may expectation, ang iyong desired result ay yung maganda, hindi yung pangit. So you must be optimistic, not pessimistic. May dalawang bata, kambal siya. Mga graders na. Yung isa optimistic, yung isa pessimistic. So nagwa-worry yung ina at dinala sa psychiatrist. Sabi ng psychiatrist, sige, check ko muna ang dalawa. Ang ginawa yung pessimistic muna, yung bata. Baby, yung boy A. Dinala ngayon niya sa room. Gusto niya subukan kung ano talaga siya. Dinala niya doon sa room ng daming toys. Ang daming toys. Pagbukas niya, nakita ng bata ang daming toys, biglang umiyak. Biglang umiyak at sabi niya, masisira ko lang ang mga yan. Diba? Yun po yung dreadful expectation. Ang ine-expect niya, masisira niya yung mga laruan. So, binalik niya sa ina. So, yun namang isa, dinala niya yung optimistic. Dinala naman niya doon sa, alam niyo po ba yung mga, sa mga rancho, yung may mga baka, yung ano ba tawag doon? Stall ba yung tawag doon? Stall ba yun? Yung, doon ang kabayo. Quadra, sabi ko nga siya, Brother Jason eh. Quadra. Ibig sabihin din niya, tinila, ang daming tae ng kabayo. Pero walang kabayo. Ang daming tae natutuan ng kabayo. Sabi mo siya katabi, manure. Sa English. Parang napagayong kayo eh. Manure. Yeah, ganyan. So, let's be realistic. Pero ngayon, ang bata na optimistic, pagdating doon, bigla pa namang napaupo at may hinahanap. Hinahanap doon sa tabi ng mga tayo ng kabayo. Sabi ng psychiatrist, ano hinahanap mo? Maybe, meron ditong pony, meron ditong maliit na kabayo. Yun po yung optimistic. Ano man ang sitwasyon, he is thinking positive. Ganun po ang nangyari kay David. In the book of 1 Samuel chapter 22, alam na natin ang kwento ni David, pinatay niya si Goliath. Bakit po natalo si Goliath? Hindi tuli. That's the very reason. Basahin ang Biblia, hindi siya tuli. Tapos, syempre naging armor bearer siya ni Saul. Pero yung mga tao nagkakantahan, si Saul daw ang pinatay, thousands. Pero si David, 10,000. Ba naman? Nag-jealous na ngayon si Saul at gusto nang patayin si David. So that is the story goes. Hanggang sa dumating na, hinahunting na ngayon si David ni Saul. In the book of 1 Samuel chapter, hallelujah, 22 verse 3. Ito po nangyari sa kwento ngayon. Hallelujah. Si Samuel po, walang intention kundi patayin si David. So, nagtago si David hanggang sa pumunta po sila sa Cave of Adullam. Alam niyo po yung kwento ngayon. Amen po ba? So, dito po sa lugar na ito, sa kuweba, ang kasama po niya dito, yung in distress, maraming utang, discontented. Yung mga nandoon, yung pamilya niya, around 400. Ang kasama ba naman niya yung talagang in distress? Talaga namang mga kuna may depression, maraming utang kasi ang dami. At si David pa naging leader. Ang hirap maging leader, ano? Pagkagayon ng iyong paglilideran. Pero alam niyo po si David, ang ginawa niya, pumunta siya dahil concern sa kanyang magulang,
At dinala po niya sa King of Moab at inihabilin doon ang kanyang mga magulang at ang sabi, sa inyo muna, ang aking mga magulang, hanggang aking malaman ang kalooban ng Diyos sa akin. Sa sitwasyon ng kanyang buhay, David is expecting from God. Sa sitwasyon niya na ang kasama niya ay punong-puno ng mga pamimighati, kalungkutan, lahat ng mga negatibo na siya pa ang leader, still, he is expecting great from God. Hindi ko alam kung ano ang iyong sitwasyon niya. Hindi ko alam ang relationship mo sa iyong mahal sa buhay. Hindi ko alam ang iyong status sa financial mo. Hindi ko alam ang estado mo about your health. My question is, are you expecting great from God? May ina-expect ka pa ba kay Lord? Meron pa ba? Of course. Pinakamasarap po na mayroon kang inaasahan pa sa Diyos. Sa sitwasyon mo ngayon, hindi ko alam, ikaw nakakaalam, but still, si David po sa kanyang pinagdaanan, still, meron po siyang confession, until I will know what God will do for me. Nag-iintay siya. He is waiting na maunawaan at maipaunawa ng Diyos sa kanya ang kalooban o ang gusto ng Diyos sa kanyang buhay. And we know the story of David. Naging hari siya, naging successful siya. He is the man after God's heart. So mga kapatid, sa sitwasyon natin ngayon, we must have this expectation. May ina-expect ka pa rin from God because God is not yet through in blessing. Amen. The best is yet to come. Diba? Natutuwa po ako sa mga taga Port McMurray. Tingnan niyo po ang mukha nila. Full of joy, ang sasaya. Diba? Nasunugan mo yung mga yan. Ha? Because I believe in my heart, they are expecting from God. May gagawin ba? Gusto ko ba naman nakakita ang sinusupply lahat? Mga bago pa. Hindi ko alam kung ilang yuhol ang kanilang aarkilahin pabalik sa Port McMurray sa dami ng kanilang tinanggap na blessing. Diba? In spite of what happened, you always declaring that in all things, God work for good. Kumikilos ang Diyos sa buhay mo ngayon, and I believe, meron gagawin si Lord sa iyo. Hallelujah. We are living in a continual state of high expectancy. Hallelujah. We are living in a continual state of high expectancy. Not just an ordinary expectation, but high. Mataas na expectation. Mataas na pagtitiwala sa Diyos. Kakaiba. Ibang level. Naniniwala ka sa sitwasyon mong ito, kikilos ang Diyos sa buhay mo. God will change your situation. God will bless you. God will do amazing things in your life. Greater things. Do you believe that? Hindi pa tapos ang laban. God is not yet through in blessing you. Noong pong 2015, nag-declare ako ang youth ay magkakaroon ng discipleship. Dineclare po natin na sila ay gagamitin sa praise and worship.